Sa larangan ng teknolohiya ng militar, ang tunggalian sa pagitan ng Alyasin anti-tank missile ng Hamas at ang ipinagmamalaking main battle tank ng Israel na Merkava ay nagpapakita kung gaano talaga dapat pag-aralan at ihanda ang mga sandata sa isang malaking labanan. Ang Alyasin na gawa ng Hamas ay medyo maliit at isang non-stealthy projectile, habang ang Merkava tank na gawa ng Israel ay isang heavy armored vehicle at kilala para sa kanyang matatag na depensa. Sa kasalukuyang digmaan na nagaganap sa pagitan ng Israel at Hamas, maraming mga espekulasyon ang nagsilabasan na ang RPG na ginagamit ng Hamas ay dumurog ng hindi na mabilang na mga tangke ng Israel sa Gaza. Ngunit kung magkagayon, bakit hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagdomina ng IDF sa malaking bahagi ng Gaza gamit ang kanilang Merkava tank? Welcome sa Maharlika TV. Sa video na ito ay paghambingin natin ang bagong Alyasin anti-tank missile ng Hamas laban sa ipinagmamalaking Merkava main battle tank ng IDF. At titignan din natin kung talaga bang may kapasidad itong wasakin ng isang tangke ng Israel. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang Alyasin, mga kapatid, ay isang anti-tank weapon na ginagamit ng Hamas at unang na-deploy noong 2004. Ang pangalan ng armas na ito na Alyasin ay kinuha mula kay Sheikh Ahmed Yassin, ang espiritual na pinuno ng Hamas na napas lang ng IDF noong March 22, 2004. Ang pangunahin talagang layunin ng Alyasin ay para puntiryahin ang mga tangke, partikular na ang mga tangke ng Israel. Ngunit malimit na rin itong ginagamit ng Hamas laban sa iba pang mga armored vehicle. Pero ang tanong, pwede ba talagang sirain ito ang Israeli Merkava tank? Kamakailan, mga kapatid, naglabas ng isang video ang Hamas na nagpapakita ng bagong 105mm anti-tank shell na may kakayahan umanong sirain ng isang Merkava tank ng Israel. Ayon sa kanilang pahayag, ang mga 105mm anti-tank rocket-propelled grenades RPG shell na ito ay ginagamit ng Hamas Al-Qassam Brigade sa panahon ng Operation Al-Aqsa Flood na nagresulta ng pagkasira ng isang Israeli Merkava main battle tank. Ang production ng Alyasin 105mm anti-tank shell ay pinaniniwala ang nasa Gaza na posibleng may technical assistant mula sa Iran sa pamamagitan ng Hezbollah at pagkuha ng mga raw material mula sa loob ng Gaza o sa pamamagitan ng mga ruta ng smuggling mula sa mga Egyptian, Lebanese at mga karatig na teritoryo. Tinatayang nasa humigit kumulang 2,000 unit ang mga ginawa, habang ang kasalukuyang katayuan ng produksyon o pag-unlad ay nananatiling hindi sigurado. Patuloy na itinatampok ng Hamas ang Alyasin sa kanilang mga press release at ang mga international media outlet ay paminsan-minsan ay naguulat sa kanilang presensya sa Palestine. Ang Yasin launcher ay medyo katulad ang disenyo sa Soviet RPG-2. Bagamat hindi pa opisyal na isiniwalat ng Hamas ang mga performance details ng launcher at mga bala nito, malamang katulad din ito sa RPG-2. Tinataya na ang Yasin ay may muzzle velocity na 295 meters per second, firing rate na 3 to 4 rounds per minute at isang epektibong range na humigit kumulang 100 meters. Pangunahing gumagamit ang armas na ito ng isang anti-tank projectile na nagtataglay ng isang shape-charged high-explosive anti-tank heat warhead. Tinatayang tumatagos sa humigit kumulang 200mm ng Rolled Homogeneous Armored Equivalency (RHAE). Mayroong claim, mga kapatid, ang mga mandirigma mula sa Saladin Brigades na matagumpay na nasira ng Alyasin ang mga Merkava Mark III na tangke ng Israel. Tinamaan umano ito sa isang hindi gaanong protektado na parte, bagamat hindi malinaw ang mga detalye. Sa ibang mga sitwasyon, ang Alyasin ay maaring maging epektibo laban sa mga pinatibay na pader na gawa sa mga bricks o mga katulad na materyales, pati na rin ang soft-skinned vehicles, kabilang ang may mga hanggang 210mm na steel armor plating. Base naman sa mismong Intelligence and Terrorism Information Center sa Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center, maaari umanong tumagos ang bala ng Alyasin sa hanggang 200mm ng steel armor. Ngayon, mga kapatid, tignan naman natin ang Israeli Merkava tank at ang kakayahan nitong dumepensa laban sa Alyasin anti-tank missile. Ang Merkava main battle tank ay ang sinasabing backbone ng Israeli Defense Forces. Ang Merkava 1 ay pinakilala sa serbisyo noong 1978 at unang nakakita ng aksyon sa panahon ng Operation Peace for Galilee noong 1982, kung saan epektibo nitong winasak ang mga Syrian T-62 na mga tangke. Gayunpaman, dumanas ito ng ilang pagkatalo sa labanan, kaya mas pinatibay pa ito ng Israel na siya namang pagbuo nila ng Merkava 2 na nagtatampok ng pinahusay na space armor. Ang pinakabagong Merkava 4 ang variant na mayroong mas makapangyarihang makina at nilagyan ng isang sopistikadong active protection system na idinisenyo upang kontrahin ang mga anti-tank missile at rockets. Ang orihinal na Merkava 1 ay hindi gumamit ng composite armor technology. Sa halip, nagdisenyo ang Israel at gumamit ng isang highly angled turret na nagbibigay ng isang futuristic na hitsura ng Merkava.
Ang slope armor plating ay epektibong nadagdagan ng kapal ng tangke laban sa mga tumatamang projectiles batay sa anggulo ng pag-atake habang binabawasan din ito ang kanyang target profile. Pinagsama ng pinakabagong mga modelo ang advanced na teknolohiya ng armor, lalo na ang Merkava 4 na nagtatampok na ngayon ng Modular Composite Armor Package. Sa umpisa mga kapatid, ikinabahala ng IDF ang banta ng mga advanced anti-tank missile na ginagamit ng mga rebelde laban sa kanilang mga tangke. Ngunit noong digmaan sa Lebanon noong 2006, 50 mga missile ang pinunterya ng Hezbollah sa mga tangke ng Israel. Kabilang dito ang iba't ibang variant tulad ng Merkava 2, 3 at 4. Sa 50 mga anti-tank missile na pinaputok ng Hezbollah, 21 Merkava tank ang direktang tinamaan. Ngunit sa lahat ng tinamaan, 6 lamang sa mga tangke ang nawasak. At take note mga kapatid, ang anti-tank missile na ginamit noon ng Hezbollah ay ang Russian 9M133 Kornet anti-tank guided missile na isa sa pinakamahusay sa mundo at maaring tumagos sa 1,200mm o RHA, hindi tulad ng Al-Yasin. Pagkatapos ng salungatan sa Lebanon, ang Israeli Defense Forces ay pinakilala ang Merkava IVM Windbreaker variant. Mayroong napakalakas na missile defense system ang tangke na ito na tinatawag na Trophy Active Protection System. Ang system na ito ay gumagamit ng radar para ma-detect ang mga paparating na mga missile at pinapasabog ito gamit ng isang special shotgun blast. Sinasabi rin ng naturang system sa mga crew ng tangke kung saan nanggaling ang missile para mabilis silang makaganti. At ang good news, ang trophy system na ito ay talagang napatunayan na napaka-epektibo sa pakikipaglaban. Matagumpay nitong napigilan o natamaan ang maraming mga missile at rocket, kabilang ang mapanganib na RPG-29 at ang 9M133 Kornet. Noong 2008 at 2014, walang kahit isang Merkava tank ang natalo sa labanan kahit na ang digmaan noong 2014 ay isang malaking hamon para sa IDF. Ang mga tangke na ito ay may ilang natatanging design feature na naglalayong panatilihing ligtas ang mga crew. Halimbawa, ang makina ay nilagay sa harap ng crew compartment upang makatulong sa pag-absorb sa ilang mga epekto mula sa mga incoming shell. Mayroon din itong maliit na hatch sa likod ng tangke na nagpapahintulot sa mga crew na lumabas ng ligtas o tumulong sa pag-transport sa mga friendly infantry at mga wounded. Upang idagdag sa kanilang proteksyon, may mga kadena ito na may mga bolang bakal na nakasabit mula sa likurang turret na may layuning i-trigger ng maaga ang rocket-propelled grenades mula sa kalaban, lalo na kapag nakatutok sa manipis na rear armor ng tangke. Ang armor ng Merkava ay tinatayang nagbibigay ng mataas na antas ng proteksyon sa pagitan ng 900 at 1,300mm ng Roiled Homogeneous Armor RHA. At dahil sa mga design feature na ito, kapag tinamaan ng Al-Yasin anti-tank missile ng Hamas ang Merkava, mananatili pa rin itong mag-ooperate at hindi masisira. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!